Paano nga ba mag-open ng BPI account gamit ang GCash account mo? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. I-open ko ngayon yung GCash mobile app and then from here, pwede tayong mag-open ng bank account. Mag-login lang ako dito, pwede yung fingerprint or MPIN. And then from here, i-tap ko tong G-Save. Ibig sabihin, sa mga bank accounts na to, pwede tayong mag-save ng pera din. So, ito yung mga bank accounts. Merong Uno, BPI, CIMB, at EasySave Plus. So, i-open ko yung My Save Up by BPI dito sa GCash. At ito yung mga dapat nating malaman. Pwede tayong mag-transfer ng pera from GCash to BPI for free kasi nga nasa loob na siya ng GCash. Ayon dito, mas mataas yung interest rate kumpara sa regular savings account. Pero kung interest rate ang habol ko, ang i-open ko is yung CIMB or Uno Bank. Meron din kami ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. And soon, magkakaroon din sila ng BPI debit card. 150 pesos yung cost nun. Pero for now, okay lang na hindi kasi meron naman akong Visa card at Mastercard sa GCash. And ito yung dapat nating malaman. Up to 30,000 pesos lang yung maximum balance na pwedeng ma-open or malagay dito. So, ano yung mga requirements? At least 18 years old, Filipino citizen, and subject tayo sa bank policies for account opening. And kung may tanong kayo na magkano yung initial deposit, yung maintaining balance, kadalasan kasi yun yung mga inaalam talaga natin na terms. Dito sa BPI, sa GCash, 1 peso lang yung initial deposit niya. Yung maintaining balance is 3,000 pesos. At December 2023, meron silang promo na okay lang na walang maintaining balance, okay lang na hindi mag-keep ng 3,000. Pero after that promo, currently hanggang December 2023 lang yon, dapat meron ka ng balance sa account mo ng worth 3,000 pesos. Or else, mako-close yung account, and kapag na-close yung account, malaki yung chance na hindi ka na makakapag-open ng bank account next time. May benefit kasi para sa akin na mag-open ng BPI account dito sa GCash para nga naman yung free cash in dito ko papadaanin, which is pag-usapan natin sa hiwalay na video. Also, isa pa sa mga terms nila is up to 30,000 pesos lang yung pwede mong i-deposit dito. Hindi siya katulad ng ibang bank account, yung usual na pwedeng umabot ng kahit lagpas pa ng 500,000 pesos, pwede. Ang pwede lang ding i-withdraw is up to 20,000 pesos per transaction yung na-check ko. Tap ko yung open savings account. Meron dalawang paraan. Proceed using BPI online account or proceed using my GCash profile. Gamitin ko yung my GCash profile. From here, i-check kung tama yung mga information. Kapag tama na, i-check ko yung I agree at mapupunta tayo dito. And then tap ko tong confirm. And dapat natin tandaan na meron tayong 30 days para makapag-deposit sa account na to. Or else, hindi to ma-open, hindi to magpa-progress para maging bank account talaga. Andito sa bandang baba, yung iba't ibang paraan para mag-fund. Merong via GCash, or BPI deposit machine, or via InstaPay or PesoNet. So dito, tap ko lang yung okay. This time, mag-fund na tayo para nga naman hindi ma-close yung account. Meron nga lang kasi tayong 30 days to fund this or makapag-transfer sa account na to. Madali lang din naman siyang gawin. Tap ko yung got it. Ito yung account number ko sa taas. Kung sakaling gusto ko mag-transfer ng pera dito via InstaPay, let's say from BDO to BPI ng GCash ko, ito yung account number na gagamitin ko. Mag-deposit na ako ngayon. Lagay ko is 10 pesos. Tap ko yung next. Ibig sabihin, kukunin yung pera na to from my GCash wallet. Ito yung GCash balance ko, 631. Pay ko na. And ganun kadali mag-deposit. So, tap ko yung done. Kung sakaling gusto ko namang mag-withdraw, madali lang din. Tap ko lang yung withdraw. Oops, nag-update na nga rin pala yung balance eh. Ang withdraw limit per day is 20,000 pesos. Tap ko yung next, confirm. At hintayin ko lang yung code na ma-receive ko sa phone. So, ganun yung difference. Kapag deposit, mabilis, wala ng OTP. Kapag naman palabas yung pera or withdraw, mag-require ng OTP. So, sa akin, makes sense naman. Para nga naman for security, kapag palabas yung pera, okay lang sa akin na mag-require ng OTP. So, hintayin ko lang. Which is ito siya. Galing siya sa BPI. And i-enter ko lang tong OTP code. Tap confirm. And withdraw completed. So, okay na ako. So, dapat 9 pesos na lang yung balance ko dito. Ito siya. Transaction history. I-check din natin. May na-receive nga rin pala tayong text about this transaction. And again, ito yung mga completed transaction. May pumasok na pera na 10 plus 10 pesos minus 1. Yan yung lumabas na pera. Close ko na to.
So, ganun kadali mag-open ng BPI account sa GCash. Hindi na nag-require ng approval or confirmation or review o kung ano mang another step sa end ng BPI. Instead, mabilis na open yung bank account. And kapag chinek ko yung transaction ko dito sa GCash, same sa kanina, merong mini program na -10 and cash in na piso. And kapag chinek mo yung BPI account mo, hindi mo siya makikita automatically na naka-enroll dito. May another step para gawin dyan, which is pag-uusapan natin sa hiwalay na video. Sa BPI mo siya mismo gagawin. Also, andito rin yung video kung bakit namin inopen yung BPI Save Up dito sa GCash para nga naman free yung pag-cash in from BPI to GCash.